hapon makakasama natin si Master Ray Yap, isang senior citizen na patuloy na nagbibigay inspirasyon bilang isang coach ng Yaoyan Martial Arts. Alamin natin ang kanyang kwento at kung paano pinatatag ng sport na ito ang kanyang buhay dito sa Live Better. Yaoyan, isang natatanging Filipino martial art, ay itinatag noong 1972 sa ilalim ng gabay ng kilalang Grandmaster Napoleon Nap Fernandez. Ang pangalan nito, nahango sa sayaw ng kamatayan, ay sumasalamin sa mabilis, makapangyarihan, at natural na daloy ng mga galaw. Isa sa mga pinakakilalang fighter ng Yaoyan noong dekada 80 ay si Master Ray Yap. Mula 1979 hanggang 1984, buong sipag at dedikasyon siyang nagsanay sa ilalim ng Grandmaster. Sa paglipas ng panahon, nananatili ang di matatawarang pagmamahal ni Master Ray Yap sa sining na ito. Sa basbas ng Grandmaster, binuksan niya ang sariling gym bilang katuparan ng kanyang misyon. Ang itaguyod at palaganip ang mga pamana ng Yaoyan, ang ating sariling sining ng pakikipaglaban. I was in Yaoyan in 1978. Late 78, no? I believe November of 1978. Lumaki kasi ako sa isang community na merong isang magaling mag-Yaoyan. And actually, that was another Grandmaster na pamangkin ni Grandmaster Napoleon by the name of Boy Fernandez. And he was an actor for a short time. Siya yung nag-Yaoyan na sobrang na-inspired ako sa kanya. Kasi he's a very disciplined person. So, I was only 14, 15. Sabi ko, turuan mo ko yan. So, tinuturo-turuan niya ako in my garage. So, pakunti-kunti, once in a week, once in 2 weeks. Until dumating na yung time na sabi niya, napakaseryoso mo talagang gusto mong gumaling at matuto. Dali na kita sa gym. Doon kay Uncle, kay Napoleon Fernandez, which is uncle niya ngayon. So, dinala niya ako doon sa gym at doon ko na-meet si Grandmaster. And that's how I started. It's a very funny story kasi nung dumating ako doon dahil nga introduce ako ng kanyang pamangkin at sabi niya, ito kapitbahay ko to, mabait na bata ito. Sabi ni Grandmaster sa akin, hindi ko makalimutan. Sabi niya, okay, o sige, ikaw ay i-spar. Ikaw naman ay tinuturuan na nito. So ikaw ay i-spar. Pag ikaw ay hindi umayaw sa estudyante ko, ikaw ay libre. So the funny thing is, nung ako umispar, hindi ako umayaw at yung estudyante niyang umayaw. The one who taught me, which is Master Boy, was very, very proud. From then on, libre ako sa gym. Dahil nais niyang maging mahusay sa Yaoyan, buong tiyaga niyang hindarap ang hamon ng training at isinekripisyo ang oras at lakas upang maabot ang inaasam na galing. Sabi ko, parang papatayin na yata ako dito halos malagutan ako ng hininga. No? Walang tigil ng suntok, walang tigil ng sipa, walang tigil ng pagpapahirap sa katawan. No? Napagdaanan ko lahat yan na merong nagkukulap sa training. Kasi ang principle ni Master is, kailangan talaga mahirapan ka eh. Kasi walang madali. No? Pag in-apply mo yan sa buhay, doon mo makikita anong kahulugan ng training. Na-amaze ako sa Yaoyan nung ako yung mag-training. Ang hindi ko makalimutan dyan is, every time na may nagtitraining, dahil bago ako, sabi ko, ang galing nito. Talagang halos masira yung punching bag pag sinisipa at sinusuntok. Pagkatapos, may dadating na naman, ay mas magaling ito. Ang dami nilang magagaling. Sabi ko, gusto ko maging ganito. And then the following day, the next 3 days, the next 4 days, may dadating pa rin na mas magagaling pa rin. Sabi ko, ibang klase ito. Gusto kong maabot ito, itong level nilang ganito. So, it motivates me, inspires me so much na mag-training really, really hard. Kasi gusto ko maging mapabilang sa magagaling ng mga Yaoyan during that time. Sa kanyang pangunguna, patuloy na naisa sa buhay ang adhikain ng Yaoyan. Ang pagiging Pilipino sa bawat suntok, sipa, galaw at karakter. As a Yaoyan student, hindi pwedeng hindi ka God-feeling. Pangalawa, yung honor. That's number 1, character ng isang tao, no?
sabi nga nila, yung karakter ay isang bagay na gawain na kahit walang nakatingin. Ginagawa mo isang mabuting gawain, no? Na ito ang napaka-importante sa isang tao eh. So ito yung lagi naming pinaliliwanag as mga masters ng Yaoyan to our student na yung honor natin ay mahalaga. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatili siyang malusog ay ang patuloy niyang pagpapalaganap ng sport na siya ring advokasya. Malaking pasalamat ko na involved ako sa Yaoyan. Kasi once you're Yaoyan, you'll always be a Yaoyan, no? Para sa akin, siguro kung hindi ako nag-Yaoyan, malaki na ang tiyan ko ngayon. No? Hindi ako ganito ka-fit. Ang number one na-maintain ko ang pagtitraining ng yon kasi hindi ako tumitigil i-propagate ang Yaoyan. Yaoyan is a Filipino martial arts. Ang dami sa bansa natin, ang dami nating hinayakap na mga martial arts na hindi sariling atin. Ito ay sariling atin, gawa ng isang Pilipino para sa Pilipino. Yun yung dahilan kaya siguro hanggang ngayon, nasa Yaoyan pa rin ako kasi hindi ako tumitigil i-propagate eh. Para sa akin, ito ang dapat na tangkilikin natin. Maganda ito. Deadly ito. No? Katulad din ito ng iba at mas deadly ito. Kaya siguro yun yung dahilan, no? Na nandito pa rin ako. At it benefits me a lot. Dahil doon, I forced to train people. I forced to train by myself na para sa sarili ko. Siguro yun yung pinakadahilan na gusto ko talaga siyang i-propagate. Hindi ako tumitigil mag-training. Yun yung nag-motivate sa akin. Ang kanyang ultimate goal ay makapag-produce ng isang champion. Personally, ako hindi pa ako nakakapagpa-champion. Yun yung ultimate goal ko. Naging part sila ng championship, napalaban yung mga fighter ko, napalaban na ng championship at hindi pinalad na manalo para maging champion in that category. Halimbawa, lightweight, strawweight, yung mga ganon. Ilang beses na kaming nasabak sa championship pero hindi kami pinapalad, no? Siguro may kulang pa rin para dun sa fighter ko na lumaro. Maaring training, maraming dahilan. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapagpa-champion. Higit pa sa pagiging champion sa Yaoyan, ang mas mahalaga para sa kanya ay ang pagiging champion sa buhay. Marami naman sa mga estudyante ko na naging champion sila sa buhay. Ang pagtitraining sa Yaoyan, lalo na sa Yaoyan Buhawi, no? Dito ay pinapaliwanag ko sa kanila na yung training magagamit ninyo sa pagharap sa buhay. Yung hirap na dadanasin nyo dito ay magagamit ninyo sa pagharap nyo sa buhay. Ang lumaban sa buhay hindi madali eh. Maraming failure dyan, maraming pagsubok, no? Maraming challenges. Pag nalampasan nyo ang training sa Yaoyan, you're all set. So karamihan sa mga estudyante ko, and I'm proud to say, siguro doon ako champion, no? Mula nung magturo ako noong 2004, karamihan sa kanila, yung mga high school noon, mga nagtapos na ng pag-aaral, may mga sarili ng negosyo, may mga pamilya na rin na nagpapalaki ng mga anak nila. Proudest moment ko when my student visited me at sasabihin niyang ano yung mga achievement niya at sasabihin niyang, like for example, meron akong estudyante, 3 years naging active, 3 years biglang nawala. 3 years din siya nawala, tapos biglang nagpakita. At sasabihin niya sa akin na, Master, kumusta? Nabuhay ka? Bibigay ng regalo sa'yo, pasalubong. Ano nangyari? Ba't bigla ka nawala? Master, hindi na ako nakapagpaalam kasi biglaan yung pag-upload ko. At biglang sasabihin sa akin na, Master, kung hindi ako nag-Yaoyan, hindi ko naabot kung anong meron ako ngayon. I'm proud to say meron na akong bahay. Lahat ng paghihirap na dinanas ko sa Saudi, nalampasan ko because of Yaoyan. And that is my proudest moment. At marami pa akong ganun na naramdaman sa mga estudyante ko. Para sa akin, yung naging champion sila sa buhay nila, champion na rin ako. Bagamat senior citizen na si Master Ray, hindi mo mababatid ang kanyang edad sa kanyang anyo at sigla. Ayon sa kanya,
Ito ay dahil sa pagkain ng mga masustansyang pagkain. Naniniwala ako na mas lalo akong pinaramdam na maging bata at malakas, no? Kailangan talaga walang intake ng sugar kasi sugar ang talagang nararamdaman ko kasi may take ako ng sugar, may sugar rush ka, gagalaw ka, and then after that, pag naubos mo na yung sugar sa katawan mo, para ka nang inaantok na baka, no? Ibig sabihin, hindi talaga maganda. Kailangan yung energy mo kinukuha mo sa fats. Kinukuha mo siya sa fats. So dapat tamang pagkain. Tamang carbohydrates lang, no? Wag naman yung sinasabing maglo-low carb ka. Pagka nagte-training ka ng hard, hindi mahirap. Kailangan moderate lang ang lahat. Pero ang isang bagay lang na dapat na hindi mo i-moderate, sugar. Kasi yun yung pinaka-culprit ng katawan natin. Tanggalin lang natin yung sugar. Natutunan niyang huwag abusuhin ang katawan niya sa training. I don't have enough to maintain in supplement and vitamins, proper and good food, no, tamang pagkain. Baka hindi ko na ito nagagawa. So, kailangan pa rin talaga ng tama ang lahat. So, sa pag nagte-training ako, I don't abuse it anymore. Yung hanggang kaya ko lang. Kasi minsan, nawawala ako sa sarili ko, na nadadala ako sa sitwasyon na napapagalaw ako ng higit dun sa dapat kong igalaw. Ako ang magsasuffer. Magsasuffer ako ng 1 week of that pain. Hindi maganda eh. Mas lalong nagsasuffer yung mga estudyante ko dahil hindi ko na sila maharap. Nagpapahinga na ako. So, maingat ako doon. Hindi ko siya inaabuso sa ngayon. Kailangan yung tama lang. Alam ko yung limitation dapat. Meron din siyang payo para sa mga gustong magyawyan. Wag mag-hesitate mag-training regardless of your age. No? Meron akong program para sa mga 50 years old. Meron akong program para sa 40. Meron akong program para sa 30. No, wag kayong matakot, wag kayong mahiya, lalo na sa mga babae, wag yung limitahan ang sarili niyo na ay babae ako, pag lalaki lang yan. No. Totally wrong. Wag yung limitahan ang sarili niyo. Ang dami niyong pwedeng gawin. No? Tapos sa age naman, don't worry, akong bahala sa inyo. Meron akong program para sa mga edad ninyo na kung saan mararamdaman ninyo yung paglakas ninyo, pagiging proud ninyo sa sarili ninyo. Kung naggagamot kayo ngayon, hindi na kayo maggagamot. Tamang exercise, tamang ehersisyo, tamang pagkain. May food, may plan meal din ako para sa inyo. Just come to the gym or to any of the gym ng Yaoyan. No? Never too late. Napakahalaga ang health. Yung health natin ang kayamanan natin. Maniwala kayo sa hindi. Yan ang kayamanan natin. Si Master Rhea ay isang kahangahangang halimbawa ng dedikasyon at pagsusumikap. Sa bawat hakbang sa kanyang paglalakbay sa larangan ng martial arts, binibigyang diin niya ang tunay na kahulugan ng disiplina, tapang at pagpapakumbaba. Higit pa sa pagiging isang guro, siya ay isang inspirasyon, isang liwanag na gumagabay sa kanyang mga Yaoyan students at sa sinumang nagnanais abutin ang kanilang mga pangarap. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.